Pag mumurahin expect mo na madaling bumigay. So ayan, magandang araw po ulit sa inyo lahat. At may unbox ulit tayo. At re-reviewin natin. Ano naman ito? Battery analyzer. So makita natin kung gaano ka importante itong ganitong gamit. Tingin ko bagay ito sa mga maggagawa ng alternator, sa mga starter. Kasi once na nagloko ang starting ng sasakyan, ma-analyze mo kung nasa battery ang problema. Ayan, binuksan ko na. Ito ang mga kasama niya. Yung may instruction rito sa sa cover niya, narito sa cover. At ito yung unit. Ito lang yung unit. Isa pang, ayun, tingnan natin kung may manual. Ito, ayan. Ito mga kasama niya. Kung ano itong isang ito. Parang warranty yata. Ito yung manual niya. Quick guide. Pero dito sa ano niya, sa lalagyan, sa nakalagay na yung instruction. Ayan, tingnan natin. Ayan. Ayan, kukunik mo sa battery. Then select type of battery. Yun ay 6 volt ito. Ayan, ano to, ayun, 6 volt, 12 volts at saka 24 volts. Yun, i-connect mo sa battery, then may lalabas na battery type. Ayun, so i-click mo siya kung anong, kung 12 volts, 6 volt o 24 volts. Then step 3, enter CCA. Ayun. Ayun, ano ba yung CCA na yun? Ito, papaliwanag natin. Step 4, view the test result. Test result. SOH. Yan, ano natin SOH. Ano ba yung SOH na yun? Ayun. Ito pala ang mga abbreviation ng SOH, status of health. Kung healthy ba yung battery, yung status nya. SOC, status of charge, yung kung gaano pa kataas yung charge. R, internal resistance and volts, battery volts. Yan. Ayan, may nakalagay na palang abbreviation ng mga
Parameter, product name, battery tester, model BM550. Display, ano to, specification ng unit tester. Ayun. Sa step 3, enter CCA. Press button to adjust input. Ayun. Itong CCA na ito, testingin natin sa battery. May battery ako rito eh. At hahanapin natin ang CCA. Ito, lahat to. CCA 380. CCA. Yung CCA cold cranking ampere. Ibig sabihin yung percentage niya kapag malamig ang panahon, ganun na 0 degree or 0 degree, kailangan ang cold cranking ampere mo ay nasa 380 para ma-crank mo yung, kasi pagka malamig bumababa ang ano ng battery, hindi mo ma-crank. Kailangan yun, nakalagay rito CCA 380. Kailangan yung battery mo ay ang cold cranking ampere niya ay 380 para ma-crank mo yung makina. Ngayon rito sa tester na ito, makikita natin kung ano pang level nung cold cranking ng battery mo. So yan, tetestingin na natin. Kaya nangyayari, minsan ginagamit natin sa sasakyan, tapos naging lumamig ang panahon, pag crank mo uli ayaw na mag crank dahil bumaba na yung cold cranking nya, cold cranking ampere. Ayan, ating tatry sa battery. Ayan, bali wala siyang on off switch. Ilagay natin sa ito, magandang ano niya, magandang crocodile clamp niya, talagang hindi siya maglulus o may ano, may ngipin. Ay, kabit na natin. Ayan, nag-power na siya. Battery type, ayun, 12 volts, nagbe-blink. So okay. Cranking, cold cranking amp, i-adjust natin. So 380, lalagyan natin yung 380. Then okay. Ayan, lalabas na yung result. Ayun. So yun, nakalagay good. Pero hindi niya na-reach yung cold cranking amp nito. Kasi 380 ang cold cranking amp nito eh. Pero bumaba siya sa 305. Pero ang sabi ng tester, good pa rin siya. Yun, ibig sabihin kahit bumaba ng konti, good pa rin. So maybe maaaring ito kulang na sa charge kasi ginamit ito sa ilaw, sa mga LED.
So maring kulang na sa kailangan ng i-charge para ma-reach yung cold cranking amp. Tapos natin ang susunod na ano. Ayun, lumabas SOH status of health. Ayun. And tips good. Battery is good. Ay, good pa rin nakalagay sa kanya. Status of health. So, i-push uli natin button natin ng dito pala sa baba. Ayun, lumabas yung SOC, status of charge 98. Yung status of health niya ay 65%, pero good pa rin ang nakalagay sa kanya. Tapos status of charge 98%, good nakalagay. Press ulit natin. Ohms 8.49. Ayan, internal resistance. Good pa rin nakalagay, good. Sumunod, volts 12.66. Good pa rin siya. Status of health. So medyo nagpaparamdam na siguro itong, kasi mababa status of health niya eh. Tsaka ito mababa yung cold cranking amp. Kumbaga nabago na ang ano niya, kasi ito ginagamit sa ilaw rito. Ewan ko kung mukhang mumurahing battery ito eh. Ngayon subukan naman natin sa ibang battery. Subukan natin sa ibang battery. Ayan. Ito sure ako na bago itong battery na ito. Kakabili lang nito. At mukhang ito ay Amaron, made in India. Ito magandang klaseng ano ito, Amaron. Magandang klaseng battery ito. Nakita ko yung ano nito kasi yung sasakyan ng kaibigan kong Kuwaiti. Ganito nakalagay. Talagang nakita ko na maganda. Ayun, yun ang cold cranking amp niya. 380 rin siya. Ayun. Narito volts, 12 volts. Ngayon, tetestingin natin. Pero ito, ginamit sa ilaw ito. Tingnan, hindi ko lang sure kung fully charged pa ito. Ayan, tingnan natin ito. Maganda yung niya, crocodile clamp niya oh. Maganda. May siya, hindi talaga maglulus. Ayan. Nagbe-blink yung 12. Press OK. Then ilagay natin yung cold cranking amp ng battery. Cold cranking amp niya ay 380. Then press OK. Ayan, lalabas ang result. Oh, ayun oh. Ayun. Ang cold cranking amp niya ay 341. Ang nakalagay dito sa battery 380.
Mas maganda ang cold cranking amp nito kaysa doon. Kasi yun mababa eh. Pero good pa rin siya. Ito yan, good. Tapos status of health, 81% oh. %81 mataas. Status of charge 16, oh, lobat na ito. Pero mataas pa, magandang klaseng battery kasi ito eh. Ayun, mukhang mumurahin yun eh. So kailangan i-charge na ito. 16% na lang ang ano niya. At ang resistance niya ay 7.59. Good, still good. Good pa rin siya. Volts, ayan, 12 point ano. Mababa na kasi ang charge. Ayun lang, maganda. Maganda itong anong na to. Ayan, kung balak nyo, King Bolin ang tatak. Battery tester. Model BM550. Maganda. Maganda siya. Ayun, hindi ka magdududa sa, ibig sabihin yung battery, malalaman mo kung ang status ng battery. Eh yung isang battery, yung una kong battery tester, eh tingin ko mahinang klaseng battery yun eh. Pero ito subok na ito eh. Alam ko magandang klaseng battery ito. Tsaka mas anong presyo, mas mahal. Alam ko sa Pinas eh, mahal rin ito eh, ang price nito eh. Ito pa pala ang isang ano nito, itong na ito. Oh, ito. Over voltage input protection, may protection siya. Itong unit. May protection siya. Polarity reverse protection. Ayun, pag kayo nagkabaliktad ng kabit, ano siya, may protection din siya. Halimbawa yung positive na lagay nyo sa negative, may protection siya. At yun nga, yung voltahe na kaya niya na compatible sa 6 volt, 12 volts at 24 volts. At yung status ng charge at saka status ng health ng battery ayun. Ang protection naman lang, lalagyan, may diode lang siya na baliktaran, mapoprotection na lang kahit sa ginagamit ko yung sa sa pag ako nagkakabit ng car stereo, nilalagyan ko ng baliktaran diode para magkabaliktad ka man ng aksidenteng malagay mo sa positive, ang negative hindi magpa-power kasi may baliktaran na diode. Kasi yung diode, once na baliktar, hindi magpo-flow yung voltahe, magkabaliktad ang kabit. Ayun, maganda. Ito, bagay sa mga naggagawa ng mas kailangan namang naggagawa ng alternator, ng starter, at saka yung mga nagbebenta ng mga tindahan ng battery. Maganda. Ayun lang, at sana itong video ito ay nakatulong sa mga bibili. Sa ko in-order to
Nasa ano ito, nasa wala pang 1,000 yata sa pera natin. More or less 1,000 ito sa pera natin. Yun lang at magandang araw. Additional info sa aking tines na battery. Ayun, nakausap po yung bumili nito. Bossing ko. Ito ang nauna niyang binili. Amaron ito eh, made in India. Ito ang pinakahuli niyang binili. So meaning itong pinakabago. Pero sa reading nung tester, ito ang maganda ang reading ng tester. Ito ang mas mababa ang reading. Pero ano pa rin siya, nasa good condition pa rin siya. Pareho. Ito mas lobat ito kaysa rito. Pero mas maganda pa rin ang reading nito. Ayun, ibig sabihin, talagang, kasi mumurahin itong battery ito, mumurahin lang ito eh. So, talagang ibig sabihin may pagkakaiba rin talaga sa brand ang kondisyon ng battery. Pag mumurahin, expect mo na madaling bumigay. Ayun lang, at magandang araw.